nga po namimiligro ang buhay ng Vice hindi naman buhay 'no, namimiligro nga ba ang political career ni VP Sara lalo't may naniniktik at may mga nagmamasid 'no. Kumbaga ang sabi nga, "Hala, away kayo diyan." Kumbaga habang busy ang pusa no, paano ba? Yeah, habang bising mag-away ang pusa, sumasalisi ang mga daga. Parang gano'n 'di ba 'no? Oh, kung busy ang pusa may sumasalising daga. So nag-aaway kasi si VP Sara at si Ngiwi, pero tingin ko naman hindi naman inaaway ni VP Sara si Ngiwi kahit na dapat naman talaga niyang resbakan na. VP Sara, resbakan mo na 'yan, tapusin mo na problema namin. Sino kaya maglalakas loob 'no? Kasi si VP Sara pamilyado ito, babae. I'm not saying na mahina ang mga babae, pero sana may maglakas loob 'no, na pumalag. Kung ako lang talaga mga kababayan, billionaire, busin ko yaman ko matapos lang ang problema natin. Promise. Ush. Nag-EDSA nga kami, naubos ipon ko. Vlogger lang naman ako, di ba? Kung sabi ko, ako lang talaga mayaman, tapos ang problema natin mga kababayan. Ano bang problema ng mga tao pag pumupunta sa mga rally? Di ba, ano lang, pamasahe, pagkain, tubig, that's it, portalet, that's it. Wala na mga uniform, wala na mga sticker, wala na mga tarpaulin, wala na mga imprenta ng t-shirt, wala na mga mosquito patch, mga ateng. Diyos ko, magpapasko, hindi pa binabayaran ng 5K ko. Ano nang ihanda ko sa Pasko? Hello, hello. Anyway, going back, may naniniktik kay VP Sara, may gustong sumalisi dahil nga busy sa pakikipag-away kay Ngiwi. So, may nagpapabango ng pangalan at gusto siyang tapatan sa 2028. Marami naman talagang naghahangad ng pwesto na yan. Pero speaking of paniniktik, may isa rin pong tinitiktikan at dapat mag-ingat dahil nga po, ayan na, namatay o pinatay. Si DPWH Undersecretary Catalina or Kathy Cabral nahulog sa bangin sa Cannon Road doon sa Buwed River sa Tuba, ano ba, Tuba, Benguet? Tuba ba or Tuba? Baka Tuba yan yung iniinom. Ay, kalamis ang Tuba. Ginawa ko. Lagyan natin ng Coke, nakakamiss. Pwede ba yun? Lagyan ng Coke? Masarap ba yun? Hindi ba magka-curdle yun? Sino mga nakatikim na dyan ng tuba na may tungog? Ha? Alam niyo yung tuba na may tungog? Nakakamiss. Kung hindi mo yan iinumin kaagad, magiging bahal yan, tapos magiging langgaw. Sino mga Bisaya diha nga mga waay lubot, mga payos ang lubot, ha? Mga gamay buli. Okay. So may isang tao na dapat mag-ingat at walang iba kundi si Zaldico. Dahil nga po, yun, no, chinugi si Kathy Cabral na undersecretary na dumadaan pala sa kanya ang lahat ng ang mga listahan, 'di ba? At ang mga insertions at ang mga politiko na gustong alam niyo na magsingit ng kung anik-anik para may kupit. Kupit lang ba o nakaw na? Kasi biro mo yun, 25%, minsan umaabot daw ng 70%. Kung 1,000 ang in-insert mga kababayan, alam niyo na yung mga flood control, bilyones ang halaga. Sino kaya yung senadora na gusto ring maging presidente, nabukbukin dati ang mukha pero gumanda sa katas ng departamento ba yun? No. I think that's just an office. Basta gumanda siya. Dati chararat naman siya Mr. Disco Pero biglang gumanda dahil nga naging modela at naging marami daw siyang ninakaw doon sa pinagtrabahuhan niya bago siya naging senadora. Nagka-ambisyon din daw yan maging presidente, no? Ba't doon na tayo napunta? Anyway, where were we? Ayun, willing kumanta willing daw, sabi ni Leandro Liviste, willing maging state witness yung si Cabral at nasa kanya ang mga proof, evidence at siya ang susi para mabulgar yung mga nakinabang sa korupsyon at nangurakot, 'di ba? Sa flood control, sa mga projects na ng DPWH pinatahimik na. Pinatahimik or natahimik or what? Tinulak or nalaglag accidentally. At saka katakataka talaga mga kababayan, bakit todo paliwanag ang Marcos admin, right? Si John Vic Remulla. Wala, aksidente lang. Blunt kineme. Ganun. Nabugbog, ganun. Nalaglag nga kasi sa bangin. Blatant force kineme. Wala naman daw tama ng bala. So, aksidente lang talagang nahulog. Yun ang pautot nila mga kababayan. Zaldico, katulad mo, nasa Pilipinas kasi yung Cabral. Siya naman daw yun mga kababayan.
Okay, bangkay talaga niya yun. Pero ang dami naghihinala kasi binalot na raw agad ng gold foil. Di ba nakita nga dun sa picture na ah, yung kanya lang Crocs na sandals ang nasa labas pero yung katawan ay binalot na ng gold foil. Ano? Maybe I should give you let's check a picture bago tayo pumunta kay Zaldico. Pero syempre, pwedeng sapitin ni Zaldico ang dinanas ni Cabral, hindi ba? Oh, oh, okay. Ano yan? Matagal na yan, ah. Anyway, eto. Alright, saan ba dyan? Okay, ito yung picture mga kababayan. Ang social naman, ginto talaga yung ipinambalot, no? Tapos yung lalagyan parang kayak na ano na transparent. Tama ba? Parang kayak, yung mga sa Boracay ganun, yung higa-higa ka doon, yung bangka na ano, na parang glass. Yeah, transparent. Tapos yung picture-picture ka doon sa dagat. Parang kayak, no? Oh, tapos gold, tapos yung Crocs, ayan yung Crocs nandyan. Yung kanyang shoes. So, balik na daw yung buto sa paa and then, yun, may mga blatant force. Kasi nga kung blatant force, baka mamaya hinataw rin ng tubo. Sabi pa ni John Vic Remulla, mga kababayan, ay, ano sinabi? Wala naman daw, sa initial investigation, wala naman daw nakitang proof na nag-struggle si, uy nga pala, maisingit ko bago kay Zaldico, no? May nakitang picture yung driver. Ewan ko kung may nag-discuss na. Sandali ha. Alright. Nag-selfie yung yung driver ni Cabral. Siguro i-discuss na lang na elaborate na lang natin para punta na tayo kay Zaldico. Pero ito nga po yung picture, Nag-picture, so parang ano may breach o ano tawag breach he breached the protocol thingy, ganon. Si Cabral, ayun nakatambay, yung malapit sa kotse, nakaupo sa may parang simento na barrier nung pampang. Ito yung driver. So bakit siya nag-selfie at kinuna niya ng picture yung amo niya na nakatambay doon, nagpapahangin. Ayan si Cabral talaga. So parang proof of life ba ito? May humihingi ba ng picture? Kasi parang yung kwento ng picture is someone is asking your current location or someone is asking for the current location of the Undersecretary Cabral of Jose Cabral. So, andito kami, ito, Pok, nagpicture, nakatambay kami dito. Ayun. So, bakit? Right? May ano ba, meron ba siyang kausap? May pinadalhan ba siya ng picture na ito? Kasi kung siya yung magpi-picture lang mga kababayan, na say ang kanyang goal lang ay mag-post halimbawa sa social media na siya ay nag-a-unwind rin, yung driver kasama sa gala, ingatan mo na wag malaman yung location ng amo mo. At baka mapagalitan ka pa. Kasi hindi basta-basta yung amo mo, maraming kaaway. Tama? Maraming gustong humingi ng ulo niyan tapos nag-picture-picture ka diyan. Tapos baka nga hindi naman niya isinend, baka nag-post lang pero nakaabang na yung mga may gustong gumawa ng masama kay Cabral, yung babae nakaupo sa ayan mga kababayan. Anyway, Zaldico, mag-ingat ka at kahit sinong mga politiko, lalo na yung mga matitino, huwag kayong dadaan sa mga lugar na may pampang. Mag-ingat din kayo, baka may naka-convoy na sa inyo, may sumusunod na. Maybe magkaroon kayo ng convoy na sarili. Okay? Dapat meron talagang sumusunod sa iyo, nakakilala mo, na mag-observe kung may iba pang bumubuntot, right? Kumbaga may nagbabantay para sa iyo, kung lalo kung politiko ka or pwedeng whistleblower ka, mag-ingat ka na. Huwag kang dadaan sa mga bangin-bangin. Baka maging Cabral II ka. Ikaw rin, Zaldico, going back. Ayan sabi ni Spokes Harry Roque, Zaldico, mas lalo nang patatahimikin kanila. You need to live for the truth. Nawala na yung posibleng kumanta kung sino yung mga congressman at senador na nakinabang sa mga ninakaw. That's corruption. Ang alam ko, non-bailable mga kababayan ng graft and corruption eh. Maybe we should check, hindi pwedeng puro assume, no? Ayan. Is graft and corruption bailable
May piyansa ba kapag nagnakaw ka sa kaban ng bayan? Graft and corruption cases in the Philippines are often, ay pwede, may piyansa. Tsaka baka mamaya variables lang ang piyansa. Especially under the anti-graft law or RA 3019 for offenses like soliciting gifts. O ayan, yung mga tumatanggap at nanghihingi ng regalo katulad ng mga Rolex, parang walang nagsampa ng kaso doon sa kay Charis ay yung anak ni Ngiwi na tumanggap ng Rolex mula sa isang designer na maputi na puting ahas pala yun ni Miss Marlica pero bumaliktad na rin. Or entering disadvantageous contracts, ibig sabihin merong conflict of interest, bakit ka papasok sa kontrata? Congressman ka, bakit ang negosyo mo ang nanalo sa bidding para magpatayo ng flood control or tulay-tulay or kalsada or mga cat's eye sa tabing sa gitna ng kalsada? Or maybe mga street lamps. Diyos ko, yung street lamps, cat's eye. Alam mo yung cat's eye, mga babayan? Yung umiilaw sa kalsada para guided ka, no? Lalo kung madilim at walang mga poste, kita mo yung kalsada because of those cat's eye. Overpriced daw yun. Marami yan sa Batangas. Pati yung mga light posts, mga ilaw-ilaw, street lamps, ganyan, mga kababayan. Overpricing para may kickback, no? So bakit, kung negosyo yun ng congressman, bakit sila nanalo sa bidding? Ikaw na nga yung kikita, may kickback ka pa, ay lintik. Baka mamaya sasabihin mo 1 million na poste yung proyekto mo, yung pala wala pang 100. Lintik na 'yan. Ang bilis yumaman ng mga kongresista ngayon pero wala pang nakukulong. Magpapasko na, wala pang nakukulong. Ang kinukulong contractors lang. But can become non-bailable naman daw itong graft and corruption when combined with more severe charges like malversation of public funds or plunder, particularly if large amounts over 50 million. Meron kung 96 million ang ghost projects, ay nako, kung sino ang guilty, kulong ng walang piyansa. Ay bilyones ang involved, hundreds of millions pa. Ay biro mo yon, kung 50 million ang amount na kinurakot or ninakaw or ginastos mo ng hindi tama, matik, kulong ka, walang piyansa, ay billions hanggang trillions ang involved sa ghost projects, hindi lang flood control. Pag nakulong ang politiko, walang pag-asa makalabas, hindi pwedeng magpiyansa, limpak-limpak ang datong ng mga politiko. Hindi lang 50M, barya ang 50M na yan, bilyones na yun na pera ng iba. So, natigok na si Cabral para ligtas na yung mga pwede niyang pangalanan, o ikaw na lang yata ngayon ang pag-asa, Zaldico. Nasa na kaya si Zaldico? Kasi sabi ni Miss Marlica, although she was saying na si Zaldico ay nasa safe na lugar, at katulad ni Spokes Harry Roque ay nakapag-seek na ng asylum, therefore protected na nung bansang pinuntahan, sinasabi ni Ms. Marlica sa panaginip lang naman niya raw yun nakausap si Zaldico. I have a feeling nakausap na ni Zaldico either si Attorney Harry Roque or si Ms. Marlica. And yung Portugal thingy, baka totoo, pero since approved na yung asylum ni Zaldico, or maybe meron siyang Portuguese passport, hindi na siya pwedeng kanain ng Marcos government. Sayang naman yung bilyon-bilyong intel funds ni Ngiwi. Si Zaldico na pagkaliit-liit na tao at pinakamatinding whistleblower, hindi nila mapauwi sa Pilipinas. Maybe nasa US. Si Zaldico, we don't know. Pero again, hindi titigil yung mga yan. Tingnan mo, Zaldico, natigok na yung isa. Baka ikaw na ang isunod. Patatahimikin ang lahat ng pwedeng kumanta. Kulong na rin si Sara Diskaya, na isa rin sa whistleblowers. Yung tao dati ni Zaldico, sino siya? Si Guteza, Orly Guteza. Ay wala, nakakulong na rin yata. Hindi natin alam ang whereabouts. Hawak na raw ng NBI or something. If not NBI, parang ng army. Zaldico, mag-ingat ka. Okay? Although, at first, ikaw ay kasabwat ng mga bangag, pero dahil ikaw ang isinasakripisyo para ikaw lang ang masisi sa nakawan na ito, iniligtas mo ang iyong sarili at niriridim mo ang iyong pangalan, and siguro, may kaya naman kayo dati, nga lang at natukso ka lang talaga na, di ba, magpagamit sa mga yan.
Nga lang at ang mga anak mo ay kasama sa mga ginigipit ngayon at napapahiya, may binakonsensya ka. Alright, kaibigan po kasi ni Attorney Harry Roque ang tatay ni Zaldico at kilala naman daw niya, kliyente nga yata ni Spokes, parang unang-unang kliyente ni Spokes ang tatay ni Zaldico. Therefore, nakita niya kung paano yan lumaki, no? Born with a silver platter naman, bakit magnanakaw pa nga naman? Kasi ang tatay naman ni Zaldico ay talaga may mga ano na rin, may mga contractor business na rin. O nga lang at siguro ay nilagay siya sa Committee on Appropriations or pag-handle ng pera, o di naging delivery, naging ano pa, kasabwat pa sa mga delivery o siya ang kinakausap kapag kakailangan na ng limpak-limpak at male-maletang datong ng Aguado Mansion, ng Forbes Park at ng Palasyo ng mga Ahas. So far mga kababayan, para mabulgar, ang tahimik ni Zaldico ngayon hindi kaya may ginawa ng masama doon? Wala siyang recent post. Maybe check natin ng mabilisan, no? Ang huling post niya yung patungkol kay Sandro Marcos Nasaan na kaya siya? At maybe nag-iingat lang. Same thing with Dean Chase na weeks na rin daw siyang hindi nag-post. Di ba nag-vlog tayo dyan? Si Dean Chase na isa sa nagbulgar na may namatay na Pinoy doon sa US na isinama ni Ma'am Shi. Linggo rin ang binilang bago nag-post. Siguro nag-iingat. Okay, ang last post ni Zaldico ay November 26. After Christmas mga kababayan, isang buwan nang hindi nagpaparamdam si Zaldico. Okay pa kaya siya? And talaga kayang ililigpit siya para huwag na siyang kumanta? Kaya ba siyang gapangin ng powers that be kahit siya ay nasa ibang bansa? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Okay.